Ako si Shaira, tubong binggit. Laki kami sa hirap. Ang trabaho namin ay sa bukirin. Nagtatanim kami ng mga bulaklak o di kaya naman mga strawberry, sayote, bagyo beans. Ito ang aming ikinabubuhay. Yun nga lang, hinihiram lang ng parents ko ang puhunan nila dito. Dahil na din sa mahal ng mga bilihin, ay mas lalong nabaon sa utang ang aking parents. Kaya naisipan kong tumulong sa kanila na masukan akong kasambahay sa Maynila. Kahit papaano di ako masyadong pabigat sa aking parents. Nasa wastong edad naman na ako. Lalo pat, pangarap ko kasi noon na sana makaapak man lang ako sa Maynila. Kaya nangayain ako ng aking pinsan na sumama sa kanya. Hindi na ako nagdalawang isip. First time ko kasing lumayo sa aking parents. Kaya kinausap ko ang aking inay isang araw. Anak, buo na bang isip mo na sasama ka sa kaibigan mo paluwas ng Maynila? Naku, Nay, upo, para sa atin din naman po ito. Kaya ako magtatrabaho doon. Naku anak, huwag mong pababayaan ang sarili mo . Doon, mahirap na, nasa malayo ka. Nanay naman, okay lang po yun. Nasa wastong edad naman na ako. Kaya ko na mag-isa. Iniisip lang kita anak, baka kasi kung mapaano ka doon. Nako, mother, don't worry po. Tatawagan ko po kayo palagi. Mahigpit na yakap ang iginawad ko sa aking inay that time. Kaya di ko makakalimutan ang pagiging supportive nito sa akin. Nakakalungkot na masaya nang makita ko ang Maynila. Dito'y mas lalo akong namangha sa ganda ng Kamaynilaan. Lalo na ang mga kumukutitap na mga ilaw sa gabi nang aakit na dito na ako mag-stay. Naging maganda naman ang buhay ko sa Maynila. Mababait ang aking mga naging amo. Sa katunayan, pinapayagan kami na lumabas sa gabi para di daw kami maboard sa bahay. Yun nga lang, dahil sa kabaitan ng aking amo, nawili na ako sa labas. Di ko na namamalayan na ang mga naipon kong sahod buwan-buwan ay nagagastos ko na din sa paglabas-labas at pagsama-sama sa mga naging kaibigan ko dito. Naging obsessed na ako sa ganda ng Maynila. May mga time pa nga na sinasama na ako ng aking mga kaibigan sa diskuhan. Kaya tuwing umaga, para akong lantang gulay at hindi makapag-concentrate sa trabaho ng maayos dahil kulang ako sa tulog. Lutang na ako. Dito na, hindi na naging madali para sa akin ang lahat, lalo pa sa aking work. Di ako makapag-concentrate, kaya dahil may hangganan din pala ang kabaitan ng mga amo ko. Hanggang pinaalis na nila ako ng aking mga amo. Sa trabaho, favor naman sa akin dahil mas malaki naman ang naging sahod ko. Namasukan kasi ako bilang isang go-go dancer. Marami akong pera that time. Pambili ko ng luho, pero nakalimutan ko na ang rason. Kaya ako pumunta sa Maynila. Isang araw noon,
tumawag ang aking inay. Umiiyak, nakikiusap na magpadala daw ako ng pera para sa tatay ko dahil may sakit. Kaya hindi ako nagdalawang isip. Napadalhan ko sila, kaso wala pang isang linggo. Tumawag na naman sila at humihingi na naman ng pera para sa operasyon. Wala na akong ibang alam na paraan. Kaya ako sumama sa isang customers na si Glenn. Isa itong Koreano. Wala na akong choice. Matagal na itong gusto niya akong ilabas. Pero hanggang table lang talaga ako. Pero that time, hindi na ako nagdalawang isip na sumama. Lalo pat wala na akong makakapitan or malalapitan that time. Wala ding kapera-pera ang mga kaibigan ko. Kaya kay Glenn ako lumapit. Kumapit na parang tuko. Binigay ko kay Glenn ang lahat. Sa kanya ko sinuko ang aking batahan para lang may padala ako sa aking parents. Ginawa ko talaga ang lahat para lang magkapera. May maipadala. Kapalit naman ang pagsama-sama ko sa kanya. Habang nasa hospital ang aking itay, ay palagi akong sumasama sa aking customers na si Glenn. Mabait naman ito. Wala akong may pintas sa kanya dahil naturing ko lang sa kanya ay isang customers. Palagi kaming nagde-date kung saan-saan kami pumupunta. Halos malibot na namin ang kamay nilaan. Sulit naman dahil malaki ang tulong nito sa akin. Kaya hindi ako makahindi. Alam na nito ang lahat tungkol sa aking ama. Hanggang maging okay na ito. Nagpaalam na ako na magha-holiday ako sa amin para makita ko ang aking mga magulang. Kaya pinag-uusapan ako ni Glenn na sasama daw siya sa akin pauwi ng Benguet at hindi na ako nagdalawang isip pa na isama ito. Pero kabado ako kung ano ang sasabihin at ipapaliwanag ko sa aking parents kung paano ko ipapakilala si Glenn sa kanila. Dahil hindi nila alam kung ano ang trabaho ko sa Maynila. Kaya naisip ko, bahala na lang. Nang makarating kami sa Benguet, nasa bahay na kami that time. At nasa harapan na kami ng aking parents nang magpakilala si Glenn na aking fiancé. Gulat ako sa sinabi nito at hindi ako makapaniwala o makapagsalita. Lalo na ang aking parents. Madaming tanong ang aking parents kung paano kami nagkakilala ni Glenn. Pero si Glenn lang ang sumasagot sa mga tanong nila. Lumipas ang mga araw sa Benguet pa din kami nag-stay. Si Glenn, dito ko nalaman na mahal ko pala siya at ganon din ito sa akin. Di ko akalain makakatagpo ako ng isang gaya niya
natanggap ako ng buo. At buo kong pagkatao. Kaya di na ako nagdalawang isip na magpakasal kay Glenn. Kasama ko ito na bumuo ng pamilya. Lumipas pa ang mga araw. Nagkaroon kami ng anak ni Glenn. 2, babae at 1 lalaki. Masaya kaming nagsama. Kaya wala na akong mahihiling pa sa aking buhay. Dahil napakabuti nito sa akin at isang mabuti itong ama. Kaya ito ang aking kwento na hindi ko makakalimutan.